Alam nyo guys, bakit ayoko na maging kakamping? I mean, a lot of people are asking me in the comment section, sa mga past videos ko, mga closest friends, and a friend that I just met asking me na ngayon ang ginagawa nila na kapag ka DDS ka or Duterte supporter ka, parang sinasabi nila na nakakahiya. And then, I have think of it. So, I think this is the time that I can tell this story now. I remember merong isang napakalaking istorya noon na kung saan pinatay ng mga pulis yung isang estudyante noon na taga Caloocan. Madaming nagalit noon sa administrasyon kasi yun yung kaputukan ng war on drugs. Galit na galit yung mga human rights advocate, galit na galit yung mga kalaban ni Duterte sa palasyo o kalaban ni Duterte sa politika, I mean. Kasi parang for them, hindi mo dapat patayin daw ang isang tao kahit na kriminal pa ito. And then, what happened? Pinakulong ni Duterte yung mga pulis na pumatay doon sa bata. And kinausap niya ng personal yung mga magulang, tinulungan at binigyan ng kahit papaanong tulong. And then I remember na sinasabi ni Duterte na nasa likod ako ng mga pulis. Siyempre, nasa likod ako ng mga pulis dahil ako ang presidente. Pero kung ang pulis ay corrupt, hindi niyo ako makakatulong. Tapos bigla na lang magja-jump tayo sa 2025 na kung saan sinabi ni dating Pangulong Duterte kay Riza Hontiveros na guilt is personal. Doon ko na-realize na totoo nga, guilt is personal. Kung sino ang taong gumawa nun, siya ang dapat na makulong at siya ang dapat na maparusahan. Sa panunungkulan ni Pangulong Duterte noon, wala akong ibang naalala kundi yung personal na experience ko doon sa aming barangay. From 2016 to 2022, yun yung mga panahon na estudyante ako, yun yung mga panahon na una akong nagkatrabaho din, at mga panahon na sobrang kailangan kong magsumikap dahil nagsisimula akong kabataan noon. Gumigising ako ng maaga at gabi na rin ako umuwi sa apartment ko. Lahat ng yon naranasan ko sa buhay ko mula 2016 hanggang 2022. At kahit na isang panahon o pagkakataon, hindi ako natakot sa aking seguridad dahil alam ko na may mga pulis sa paligid at mahigpit ang batas. Not to really drag my bias, which is Duterte. Pero isa pang bagay, alam nyo, ano't ano pa man, mas nakakahiya ang maging hipokrito. Hypocrite yung sinasabi na ayoko sa Duterte kasi pumapatay ng mga kriminal. Pero kapag ka may adik na pumatay ng isang inosenteng tao, hindi naman nagsasalita. Ilang beses na ba nating hinahanap yung mga Human Rights Commission, Human Rights Advocate, sa mga panahon na may mga adik na nangre-rape, di ba? Yung mga adik na nanggagahasa, nagnanakaw, pumapatay dahil sobrang lulong sa droga. Ang tanong ko nga, sino pang presidente yung magkakaroon ng tapang kung ganyan din yung gagawin after pala ng kanilang termino? Marami pang bagay kung bakit gusto ko si Duterte. Bukod sa kaniyang war on drugs, gustong-gusto ko din yung kaniyang independent foreign policy. Na maging kaibigan tayo ng lahat, pero interest natin ang uunahin. Hindi katulad ngayon na pumayag na lang tayo sa 20% na taripa, pero napakahalaga nating alay sa Amerika. Hindi katulad ngayon na kung ano ang gustuhin ng Amerika, yun na lang ang gagawin natin. No, it shouldn't. To know na kailangan tayo ng Amerika dahil tayo ay isang strategic ally dito sa Asia. Napakalapit natin sa Taiwan, napakalapit natin sa Japan, sa South Korea, sa Southeast Asia at sa China. Kung ako nga'y presidente, sasabihin ko lang kay Trump na, okay, hindi nyo alisin yung taripa, alisin natin ang relationship natin. Tapos, syempre, gusto ko rin yung presidente na merong tapang at matatakot yung mga magnanakaw at mga adik at mga kriminal sa mundong ito. Bakit mo kailangan ipaglaban yung mga adik? Choice nila yun. Pero yung mga biktima ng mga adik, hindi nila choice na mga biktima sila ng mga adik. Diba? Siguro I just wanna say na gusto ko ng isang leader na ipaglalaban ako ng patayan at yung leader na matapang sa lahat ng pagkakataon at ilalaban ako mula sa mga adik,
sa mga magnanakaw, at sa mga sheriff na nande-demolish na lang ng bigla-bigla.